Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na job with evidence. So eto na kabibig, grabe ang news ngayon. Sabi na ba naman DFA na hindi pa kumpirmado or wala pa silang nakuha na impormasyon, pero laganap na sa social media kung saan sinabi na si Harry Roque ay nahuli. Nako, pero ang DFA ay wala pang impormasyon hinggil dito, pero alam nyo ba kabibig, sinampal sila ni Atty. Harry Roque. Nako po, hindi pala totoong nahuli or hinuli si Atty. Harry Roque. At saka latest post ni Atty. Harry Roque, mga kabibig, nakita ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang ito. Sa latest post ni Atty. Harry Roque, kabibig, ito ang kanyang pinost at parang pinagtawanan na lang ni Harry Roque ang mga balita-balita na nahuli na siya. Lalo na yung mga bashers na to ni Harry Roque, sabi na, okay Harry Roque, makauwi ka sa Pilipinas. Sabi pa na si Harry Roque daw at darating bukas umaga sa Pilipinas. Pero ang sinabi, Office of Attorney Harry Roque, ito ay Facebook fan page ng Attorney Harry Roque, hindi ko to gawa-gawa. Sabi dito, Office of Attorney Harry Roque, 25 November 2025, there is no truth. Walang katotohanan to the rumors that I have been arrested. So walang katotohanan yung puro yung mga pinapalabas sa social media ngayon, yung mga sinasabi nila na siya ay naaresto. Sabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook fan page na may blue check, I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. So pinakita ni Atty. Harry Roque ang kanyang airplane ticket papuntang Vienna, Austria. So hindi pala totoo na si Atty. Harry Roque ay nahuli, hinuli, at makakauwi na sa Pilipinas. Kasi ang nangyari kasi kabibig ay yung passport ni Atty. Harry Roque ay pinakansila na ng DFA. So sabi dito mga kabibig ng mga komento ng mga netizen, ginawang diversion tactic na naman para maiwas kay Sandro ang news. Naku po, yan pala. Yan ang mga prediksyon at nakikita at political views ng maraming Pilipino na nako, para matabunan ang istorya tungkol kay Sandro Marcos ay kailangan magpasabog sila ng isang news na hindi pala totoo nga si Atty. Harry Roque daw ay nahuli. Ngayon, sinampal sila ni Atty. Harry Roque. Ano ba kayo? Huwag niyo akong gamitin para for your diversionary tactics para hindi pag-usapan si Sandro Marcos na kung saan binulgar ni Zaldico na itong si Sandro Marcos din pala ay may budget insertions na umabot ng 50 billion. Naku, grabe. 50 billion at yearly ito pinapapasok ni Sandro Marcos at 2023, 2024, 2025. A total of 50 billion pesos na mga budget daw insertion, mga projects ni Sandro. Kaya nga, ang pinost niya ni Zaldico ay mga dokumentong nagpapakita kung saan makikita or kung meron ba talagang proyekto itong si Sandro Marcos. So para matabunan ang issue, ay nagpalabas sila na istorya na nahuli na si Atty. Harry Roque, which is not true. Sabi ni Atty. Harry Roque, ano ba kayo? Papunta ako sa Vienna, Austria, tapos sabihin nyo dyan, nahuli ako? Sabi ng iba, para matabunan ang issue, Atty. Harry Roque, para ikaw ang pag-usapan at hindi pag-usapan si Sandro. Ito pang komento ng ilang netizen mga kabibig. Kada may video si Zaldi Corakot, may pa-divert ang mga addictos. True, agree. Kaya nga, ang dami nilang ipang-divert para mawala sa balita, nakawan nila ng bilyon-bilyon. San ang mga sabongeros, ang mga buti sa mga buto sa taal na biglang nawala, 'di ba? Katangahan mo naman, mahilig ka kasi sa fake news, sabi. Fake news si Atty. Harry Roque. Ito po. What you reap is what he sow. Wala namang ginawa sa Atty. Harry Roque, 'di ba? Ito pa. I have scheduled flight to Vienna today. Sabi ng Interpol, noted. Thanks goodness, Fox. God protect you and keep
you safe. Yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen na tila pinagtawanan na yun Atty. Harry Roque. Ano ba kayo? Ano ba namang klaseng chismis yan? O sige, isampal ko sa inyo ang plane ticket ko papuntang Vienna, Austria. Pero sabi naman dito mga kabibig, ang ating nabasa mga kabibig, na kung saan, Roque arrested in the Netherlands. During deliberations on the Department of Foreign Affairs budget, Senate President Tito Soto asked about reports that former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested shortly after the cancellation of his passport in relation to human trafficking charges. Sabi ni ni Senator Amy Marcos, while it is in the breaking news that DFA is still in the process of verifying as they have had no information from the Netherlands. It means, posibleng hindi totoo. Pero sinabi naman ni Atty. Harry Roque. So, walang katotohanan. So, eto kayo nakabibig sa deliberation ng budget deliberation sa Senado. Pakinggan natin ang explanation ni Senator Amy Marcos. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. While you're there at that... So it means hindi pa talaga kumpirmado kasi wala pang information. In a separate statement, the Department of Justice said it has not received official communication about Roque's supposed arrest. So it means paano lang talaga, pabitag ba? Parang ginigipit si Atty. Harry Roque, sabi dito. Yes, sinasunod ko po ang request ng Harry Roque, pinagpe-pray ko po siya na sana'y mahuli na ang mga taong mapanagot yung kaso niya. Palihin na si Senator Amy Marcos. Fake news yan. Manood kayo kay Maharlika. This is not a non-time show po. Get out there at the podium. Saldi ko na may warrant hindi mapakancel ang passport. Pero Atty. Harry Roque, agar-agad makancel. Sabi na nga ng iba, diversionary tactics daw talaga to. Para matabunan ang issue ni Sandro Marcos. Pero I'm not sure kung matabunan ang issue ni Sandro Marcos. Ito si Atty. Guanzon. Para masampal talaga kayo kung wag nating kalimutan ang Zaldico ngayon, storya tungkol sa pasabog ni Zaldico kay Sandro Marcos. Ito kabibig. Hint. Sino? Si capital R, dun sa label sa mga maleta ni Zaldico na pinadeliver niya o dineliver niya sa bahay ni Martin Romualdez at bahay ni Bongbong Marcos sa Forbes. At sinabi ni Zaldico na nag-deliver din siya ng bilyong-bilyong pera kay BBM sa Malacanang mismo. Grabe. Kahit pala cocaine i-deliver mo dun sa Malacanang, pwede ano? Maloko, grabe naman yan. Kasi mali-maliit ang pera. Lalabas syempre yun sa... Ano ba yung tawag dun? Yung sa... Kuan ba? Yung X-ray, di ba? Bilyon nakalagay sa maleta. R. Sino kaya yung RR? Rolls Royce? Nako, kung ako si Ralph Recto, ay mag-object na ako Capital R. Pwede din. Romualdez Residence. Diba? Mga kababayan, sino ngayon paniniwalaan natin? Si Zaldico? Isang fugitive from, sabi niya, injustice? O si Martin Luther Romualdez at si BBM? Ngayon, si BBM nakakita na ng fall guy at pinagpa-resign na si former Chief Justice Bersamin na kanyang dating Executive Secretary. Mm-hmm. At hindi taga Malacanang ang tumawag doon, private person na ang kanyang
initials din ay RR. Ano ba yung RR na yan? Tayaan nyo na yan sa loto. Masyado naman buenos yung RR na yan. Huwag siyang So yun, kabibig, ang panghahamon, ang questioning kung sino ba yung RR. Oo nga no, sinong RR? Kasi every now and then, sa mga pinapalabas ni Zaldico na mga screenshots na may mga malitang pera, meron talagang delivered to RR, one luggage to RR, 1B to RR. Yun na nga ang question. Sino itong si RR? Nako, marami mga Romualdez residence daw. Sabi pa ng iba, nako, baka Rodrigo Roderte. Ang daming mga sinasabi ng mga bashers, ng mga taong pinagtatawanan na itong mga issue to. Pero alam nyo kami, hindi ito dapat pagtawanan kasi bilyones ang mga kinurakot. Mali-malitang pera. O, magkano ba? 100 billion, 50 billion. Sandro nga, sabi ni Zaldico, 50 billion ang budget insertions. Galit pa nga si Sandro kasi kulang daw ng 8 billion. Wow, grabe ha. Sandro, galit ka pa ba? Galit pa si Sandro kasi kulang ng 8 billion ng insertions ko ha. O, kaya ikaw, Zaldico, kasi kulang yung in-insert mo ng 8 billion. Paano ha? Sasampahan kita ng kaso, ipatatanggal kita sa Kongreso. Grabe. Yun daw ang pananakot ni Sandro Marcos kay Zaldico nung nagkulang ng 8 billion pesos yung insertions ni Sandro Marcos. So para matahimik konti yung issue tungkol kay Sandro, naglabas ng fake news na si Harry Roque ay nahuli. Well, in fact, hindi pala totoo. Si Harry Roque ay papuntang Vienna, Austria sa kanyang Facebook post ngayong araw na to. So agad sunog na sunog yung mga diversionary issues nila para matabunan daw ang issue ni Sandro Marcos. Yun lang kabibig ang ating business libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news ng ating pag-usap-usapan. And shout out sa ating mga OFW na palagi nanonood sa aking video. Ay, i-like nyo na. Comment below. Ano sa palagay nyo? Dapat ba nating kasi sabi ni Harry Roque, oy, maawa naman kayo, please pray for me. Kasi ginigipit daw si Harry Roque, grabe na ang pananakot ng gobyerno ni BBM kay Harry Roque. So sana maging okay lang si Harry Roque. If ever mahuli man si Harry Roque, mapauwi sa Pilipinas, I'm sure naman sasagutin niya lahat ng mga aligasyon niyan. Lalo na ngayon, na pinakancel na yung passport ni Attorney Harry Roque. Pero sabi ng iba, ang bilis naman na-cancel yung passport ni Attorney Harry Roque na wala man lang ninakaw sa Pilipinas, walang bilyones na ninakaw. Tapos yung si Harry Roque, konektado daw sino ba yung sa human trafficking, papa-imbestigahan pa nga. Pero itong si Zaldico, na may mga bilyones na sinasabi niya, hindi pa na-cancel ang passport. Diba? That's so amazing. Yun lang kami, big. Bye everyone. See you next time.